sa himpilan ng katotohanan dito sa bulwagang pambalitaan ng ABC 456. Magandang hapon, Pilipinas! Araw ng Biyernes, ika-13 ng Setyembre, 2023. Politikang Mediteraneo inyong malalaman, interesadong katotohanan ating matutuklasan. Azalea, take over. Kayo'y nakikinig sa Radyo Express Balita, ABC 456. Ang panitikang Mediteraneo ay tumutukoy sa panitikan na musbong noong panahon ng Mediteraneo. Narito ang ilang katotohanan tungkol sa panitikang Mediteraneo. Malaki ang papel na ginagampanan ng panitikang Mediteraneo sa paghubog ng tanawin pampanitikan ng Pilipinas at naging daan para sa mga sumusunod na kilusang pampanitikan tulad ng Revolusyong Pilipino at pag-usbong ng mga makabagong panitikan ng Pilipinas. Ito ng panitikan sa Pilipinas ay naganap noong panahon ng kolonyal na Espanyol mula ika-16 hanggang huling bahagi ng ika-19 na siglo. Ang Pilipinas ay nasa ilalim ng pamumuno ng mga Espanyol sa panahon ito, kaya't ang impluwensya ng kultura Mediterranean. Isa sa pinagkilalang anyo ng panitikang Mediteraneo ay ang awit o kasayahan. Ito ay ang mga tulang pasalaysay na karaniwang isinulat sa wikang Tagalog at naimpluwensyahan ng mga tradisyong pampanitikan ng Espanyol at Mediteraneo. Ang panitikang Mediteraneo ay nagsama ng mga tema tulad ng pag-ibig, relihiyon, at kabayanihan na sumasalamin sa impluwensya ng mga estilo at pagpapahalagang pampanitikang ng Espanyol at Mediteraneo. Ang ilang kilalang autor sa panahong ito ay kinabibilang nina Francisco Balagtas, may akda ng epikong tula ng Florante at Laura, at Jose Rizal na kilala sa kanyang mga nobela na Noli Me Tangere at El Filibusterismo, habang ang mga may akda na ito ay mas karaniwang nag-uugnay sa Philippine Renaissance. Ang kanilang mga gawa ay nagpapakita ng mga elementong panitikang Mediterranean. Politikang Mediteraneo ay sumasaklaw din sa mga akda ng mga salin o adopsyon ng mga akdang pampanitikan sa Europa, partikular ang mga mula sa Espanya, Italy at Pransya. Ang mga akdang ito ay nagsilbing mapagkukuhanan ng inspirasyon para sa mga Pilipinong manunulat sa panahong ito. Pangunahing Tagalog ang wikang ginamit sa panitikang Mediteraneo, bagamat kadalasang isinasama ang mga salita at pariralang Espanyol. Ang linguistic blend na ito ay kilala bilang Spanish King Tagalog o Taglish. Ang panitikang Mediteraneo ay ang terminong Pilipino para sa panitikang Mediteraneo na tumutukoy sa mga akdang pampanitikan na ginawa noong panahon na ang rehiyon ng Mediteraneo ay nagkaroon ng mga bulungang epekto sa kultura ng Pilipinas. Marami sa mga tema, anyo at teknikang pampanitikan na matatagpuan sa panitikang Mediteraneo ay patuloy na nakaka-impluwensya sa kontemporaryong panitikan Pilipino ngayon. Ang pagsasanib ng kulturang Espanyol at Pilipino sa panahong ito ay naglatag ng pundasyon para sa natatanging tinig ng panitikan ng Pilipinas. Sa kabila ng kahalagaan nito sa kasaysayan, ang panitikang Mediteraneo ay hindi masyadong pinag-aralan sa panahon ng panitikan ng Pilipinas. Gayunpaman, ang pagsisikap ay ginawa upang mapanatili at itaguyod ang kamalayan sa mayamang pamanang kultura na ito. At yan ang mga balitang amin nakalap mula sa loob ng bansa. Mga balitang nakalap at mabilis na iharap. Ito ang Radyo Express Balita, ABC 456.